Pinatira, inalagaan, pinag-aral, pero pinagtaksilan ako ng sarili kong pamangkin. Akala ko mapagkakatiwalaan ang sarili mong kadugo, pero hindi pala. Kung sino pa yung sarili mong kadugo, yung pa magtataksil sa'yo at titirahin ka ng patalikod. Hello Ate Vine, mapagpalang araw sa'yo. Gusto ko lang sana mag-confess dito sa iyong page. Marami na rin ako napapakinggan sa mga pinopost mo na halos kaparehas ng pangyayari sa buhay ko. At ngayon, gusto ko rin sanang i-share kung anong pangyayaring meron dito sa aking buhay. Itago mo na lang ako sa pangalang Minerva. 42 years old, may asawa kasal, pero hindi kami binayaan ng anak. 3 kami magkakapatid, 2 babae at 1 lalaki. Ang panganay namin ay lalaki at ako na ang bunso. Ang ate ko ay may anak na 3. So, dahil wala akong anak, sabi ko, ako na magpapaaral sa anak niyang panganay at sa akin yung tumira. Dito yon sa Manila. Tubong Leyte nga pala kami, Ate Vine. Nung kinuha ko ang aking pamangkin ay dalagita na siya, high school na nung siya ay lumipat sa amin. Dahil galing probinsya, simpleng babae at walang kaalam-alam pagdating sa syudad. Binihisan ko, pinakain ko, pinag-aral ko. Minahal ko na parang tunay kong anak. At alam ko, minahal din siya ng asawa ko na parang anak. Yun pala ay inaakala ko lamang. Siguro nga kasalanan ko kaya naakit sa kanya ang asawa ko dahil tinuruan ko siya kung paano manamit. Dahil sa Manila alam niya ng mainit, kaya sabi ko mag-short lang siya na maiksi at mag-sleeveless. Okay lang kahit naka-crop top. Hindi ko naman nakalain na maaakit sa kanya ng asawa ko. Marami na rin ako napapansin na halos kung makatikin ng asawa ko luluwa na ang mga mata. Minsan nga ay tinatapi ko na lamang siya. Sinasabi ko na yan ay pamangkin ko na huwag mong gagalawin. Aminado ako na babaerong asawa ko. Simula nung nalaman niya na hindi na ako magkakaanak kahit kailan, doon na talaga siya nagsimula ng iba't ibang babae. Pero tinanggap ko yon dahil sabi ko sa akin pa rin naman siya nauwi. Kayang-kaya niya mga babae kahit ilan dahil magandang trabaho niya at malaki ang sweldo. Dahil may trabaho din ako, pag-uwi ako ng bahay, minsan naabutan ko sila na ang saya-saya. Minsan magkasama sila na magkatikit na bigla na lang magkakahiwalay. Meron din sila mga tingin ng malalagkit na hindi ko maintindihan. Isang araw, nagpaalam ako na pupunta ako ng birthday at doon ako mag-stay ng isang gabi. Pumayag naman ang asawa ko. Nagtataka nga ako dahil hindi ako nun pinapayagan na mag-stay sa ibang bahay. Kinutuban ako nung araw na yon pero napunta pa rin ako ng birthdayan pero umuwi ako ng 11 p.m. na hindi nila alam. Pagdating ko ng bahay, akala ko mga tulog na sila dahil wala ng ilaw sa salas kaya diretso na ako sa taas. Habang papalapit pa lang ako sa aming kwarto ay naririnig ko na ang mga Nanginginig na ang aking buong katawan dahil sa aking naririnig kaya dumiretso na agad ako sa kwarto. Siguro alam nilang hindi ako uuwi kaya hindi na sila naglock ng pinto kaya pagbungat sa akin. Ang mga katawan nila, ang pamangkin kong asawa ko na sige ang ayuda. So sobrang gigil ko talaga nahablot ko ang pamangkin ko, hindi ko alam ang gagawin ko eh. Ikaw ba naman ang abutan ng ganong sitwasyon? Hindi mo alam ang magagawa mo. Pero nagulat ako sa ginawa ng asawa ko dahil masinaktan niya ako nung gabing iyon. Kaya hindi ko alam ang gagawin ko dahil sobrang sakit. Hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag sa ate ko ang nangyari sa anak niya. At ito pa ang malupit sa kanila na ang pamangkin ko ng 2 buwan. Sabi ng asawa ko, kailangan tumira sa amin ang pamangkin ko. Kailangan maisilang ng maayos ang bata dahil nag-iisang anak niya yon. Pag hindi raw ako pumayag, aalis siya kasama ang pamangkin ko. Ayoko naman mangyari yun, kaya no choice ako, tinanggap ko sa pamamahay ko ang pamangkin ko. Sa ngayon, itinatago ko sa mga kamag-anak ko, lalong-lalo na sa ate ko ang nangyari sa anak niya. Hindi ko alam kung hanggang kailan namin ito may tatago. Sa sobrang pagmamahal ko sa asawa ko ay nakukonsinti ko ang mga gawain niya. Ano ba ang dapat kong gawin? Sana ay mapayuhan niyo ako kung ano ba talaga ang dapat kong gawin. Nabubulog ako sa pagmamahal ko sa asawa ko dahil siya lang ang meron ako ngayon.